Malakas. Sa mundo ng mga manok, may ilan pang mahalagang impormasyon at dagdag kaalaman na makatutulong sa pagpapalaki ng inyong mga alaga. Alam niyo ba na may kanya-kanyang silbi ang iba't ibang balahibo ng manok? Mayroong iba't ibang uri ng balahibo. Bawat uri nito ay may ginagampanan. Ang quill feathers ay nakikita sa pakpak at buntot na siyang nagbibigay ng balanse sa laban. Ang contour feathers ay bumabalot sa katawan ng manok upang magbigay ng pisikal na proteksyon. Ang plumule feathers ay makikita sa ilalim. Ang mga ito ay malambot upang tumulong sa pag-regulate ng temperatura ng manok. At ang filoplume ay mga balahibong hindi masyadong na-develop o rudimentary. Kadalasan, ang mga ito ang naiiwan sa katawan ng manok pagkatapos tanggalan ng balahibo. At sa kasalukuyan, di pa natutuklasan ang function nito. Malaking bagay ang balahibo at pakpak ng mga manok. Kaya kailangang mapanatiling maganda at malusog ang mga ito, lalo na ang kanilang quill at contour feathers. Importante ang quill at contour feathers sa laban ng inyong mga panabong dahil ang mga ito ang nagbibigay tatag at control sa kanilang lipad at galaw. Sa panahon ng paglulugon, mas kailangan ng panabong ang pagkaing mataas sa protina at iba pang sustansya. Ayon sa pag-aaral, malaking pahirap sa katawan ng manok ang paglulugon. Sa bawat hulog ng balahibo, malaking porsyento sa protina ng kanyang katawan ang nawawala. Bawat taon, dumaraan sa paglulugon ang lahat ng klase ng manok. Ito ang panahon na kung saan nalalaga sa mga balahibo nila at napapalitan ng bago. Sa paglulugon ng mga manok, ito ang madalas nating napapansin. Alam niyo po, ang paglulugon po ay isang napaka-maselan na period sa pag-aalaga ng mga manok, na lalo na itong mga manok na panlaban. Sa aking experience, ang pag-uumpisa ng paglulugon, nag-uumpisa yan ng month of June. Megit 4 na buwan. Depende ho, hindi pare-parehas ang paglulugon ng manok. Ang umpisa ng paglulugon ng manok nasa pakpak. Ang unang nalalaglag dyan. Pangalawa, ang buntot. Tapos likod. Yan na, pinakahuli na yung hakel nila. Meron nung umpisa sa leeg, meron po sa likod. Kaya naman o, dito sa langas nila, mapapansin nyo, natutuyo na. Pagka binuksan ninyo, nagsisimula na lumabas yung mga bago. Sa buntot, sa pakpak, ano no. Ang naobserbahan ko po sa mga manok na naglulugon ay yung umihina siya at nagiging salbahe pag hinawakan mo. Siguro dahil po sa masakit yung katawan niya. Itong mga panahon na ito, humihina ang manok natin, nawawala ang sigla, nalalaglag ang mga balahibo. Bagamat iba't ibang uri ang manok, nananatiling pareho ang mga bagay na nakakaapekto sa pagtubo ng kanilang mga balahibo at pakpak. Yung magandang feedering ng manok, parang mas matibay kaysa yung hindi healthy ang balahibo ng manok. Siyempre, pag magandang feathering, lahat ng balance, yung buntot, pag bulumanding niya, may balance siya or what. Yung feathers niya naman, pag nakikipaglaban siya kompleto, pwedeng shield. Minsan ng feathers, hindi ho natin napapansin, nakakatulong pa sa kanila yan sa pagsasalag ng mga blows na binibigay ng kalaban. Marami yung ganong pagkakataon.